Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa bawat isa sa ating mga TMSL viewers. Ito po si Reverend Jonas Gabani at ngayon po tayo po ay pangungunahan ang ating topic mula po sa Judges chapter 13 verse 6 to 7 o Hukom 13 mula 6 hanggang 7 na ang titulo ay Manoah's wife reports the appearance of the angel of the Lord. Kaya ating po matutunghayan dito, pero bago po yan tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito sa iyong kagandahang loob na muli kami ay naririto at lahat kami ay iyong iniingatan, pinagpapala, patuloy na ginagabayan sa aming mga ginagawa. Kaya salamat po Panginoon, samahan mo kami, Banal na Espiritu, upang mapagninay-nilayan namin ng tama ang aral na iyong ituturo ngayong umaga. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Judges chapter 13 verse 6 to 7. Then the woman went to her husband and told him, "A man of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome. I didn't ask him where he came from, and he didn't tell me his name. But he said to me, you will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazarite of God from the womb until the day of his death." Sa Tagalog, lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo." Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Ang Hukom, Kabanata 13, talata 6 hanggang 7 ay tumutukoy sa karanasan ng asawa ni Manoah nang magpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Ipinahayag ng anghel na siya ay maglili at manganganak ng isang lalaki na magiging Nazareo. Kaya't may mga utos na dapat sundin. Ang kahulugan nito ay ang pagtatalaga ng bata na si Samson mula pa sa sinapupunan upang maglingkod ng Diyos at magsimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang anghel ay kumakatawan sa direktang pakikialam ng Diyos sa buhay ng tao, lalo na sa panahon ng pangangailangan ng bayang Israel. Ang pagiging Nazareo ay tandaan ng lubos na pagtatalaga sa Diyos. Hindi puputulan ng buhok ang bata at may mga bawal na pagkain at inumin na dapat sundin. Ang asawa ni Manoah ay naniwala sa mensahe at iminagi ito sa kanyang asawa na nagpapakita ng pagtitiwala at pananampalataya. Ipinapakita na bago pa man ipinganak ang bata, may layunin na ang Diyos para sa kanya, ang simulan ang pagliligtas ng bayang Israel. Kahit hindi niya lubos na maunawaan ang anghel, naniwala siya sa mensahe nito. Ang Diyos ay may kakayanang magbigay ng anak kahit sa isang baog na babae. Ang mga utos tungkol sa pagkain at alak ay tanda ng paghahanda para sa espesyal na misyon ng bata. Ang Hukom, talata 13, 6 hanggang 7 ay magpapakita ng pagtatalaga ni Samson bilang Nazareo mula pa sa sinapupunan na may malinaw na utos mula sa Diyos. Ito ay patunay ng sovereignty ng Diyos o kapangyarihan sa pagpili ng mga instrumento para sa kanyang layunin at ng pagtitiwalang tao sa kanyang pangako. Salamat sa salita ng Diyos. Sa maikling paliwanag na ito ay natututunan natin kung paano ang Diyos ay kumakausap at nagbibigay ng mensahe sa kanyang mga lingkod na gagamitin para sa isang misyon. Sa pangalan ni Jesus, muli po sa ating pasamantalang pagtatapos sa umagang ito, sa ating pag-aaral, patuloy po nating tunghayan ang tinapay mula sa langit araw-araw mula alas 5:30 ng umaga, at hindi po matatapos ang araw na ito na hindi tayo pagpapalain ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Gabani, na nagsasabing pagpalain tayo ng Panginoon at ang ating buong pamilya. Ito po ang araw na gawa ng Diyos, kaya tayo po ay patuloy na sumamba at magpuri sa ating mabuti at dakilang Diyos. Salamat po.